So yun guys, na-encounter na ba kayo ng ganitong issue? Lumalabas yung steam sa exhaust niya. So napakalakas. Kailangan nating i-check yan. Anong magiging resulta sa ating pag-repair nito. So wala tayong issue dito sa bandang side. Just dito tayo sa baba guys. Either ating yung BPT valve na yan. So kailangan nating magpalit ng mga BPT valve. So pag mga ganong issue guys, yung ano yan guys, yung ating steam hindi nagsasara. So meron kasi dapat magkasara dapat tong iba valve na yan guys. So yung BPT valve na yan, yung steam valve, dapat yan magsasara yan pag nag-evacuation. So yun, umuusok siya ng malakas. So yan ang gagawin natin guys. Inuuna ko lang itong ating isang tooth knower kasi may problema din ako sa tooth knower. So pero ito naman nagagamit pa naman for pangsamantala. Pero gagawin ko din yan. So hello guys. Mausok yung ating exhaust guys. So ibig sabihin yan, walang pumapasok na may steam na pumapasok sa ating ito. So ang magpapalit tayo guys ng actually napalitan ko na yan, no? Bago na. So napalitan ko na yan guys. So ito na lang ang hindi ko napapalitan ito. So ngayon guys, magpapalit din ako tayo nito kasi nga ang napapansin ko habang nag-i-evacuation siya, hindi nagbubukas tong solenoid valve na to. Ito to. Yung water economizer. So dito lang sa kumukuha ng tubig direkta. So mahina. So hindi niya kinakaya. So dapat kasi ito nakabukas to pag habang during evacuation. Yan, bubukas yan. Nako-control dito guys. Ito yung nag-open close nitong ating water economizer. So ngayon guys, ito sira na to guys. So magpapalit tayo dyan. So meron akong pampalit. So meron pa akong stock na last stock na lang to guys. Ayun o. So meron akong last stock dito ng water economizer yan. So meron akong last stock na lang. So hindi na ako makaka-request. Wala nang mabibili. So simula nung in-install to guys, so pangalawang palit ko pa lang to. So more than 25 years. More than 25 years guys, pangalawang install ko pa lang to. Pangalawang palit ko pa lang to. So papalit tayo ngayon. So madali lang naman to palitan. So kailangan lang nating matyaga. So pinatay natin yung system guys. So wala nang problema. So tanggalin muna natin to.
Ayan na guys. So, tanggalin mo natin yan. So, ang nangyayari kasi guys, pag ito may problema, so mausok, tapos, nagkakaroon siya ng issue sa, nagpipistolong siya guys, kasi nga wala siyang mahihigop yung pump natin na tubig na exact water. So, ito yung issue nito. Nakasilik yan, standard sa 37 degrees ng water temperature. So, nalaglag yung isang screw ko. Sama. So ngayon guys, so ating mapapansin mo guys, may jumper tong 1N4. 1N4 ang jumper natin kasi nga ito may 5 wire. So 5 wires to guys. So kailangan pa isa-isahin lang natin itong tanggal para hindi tayo dito. Kasi pag biglaan yung tanggalin lang lahat, isa lang ang kulay. Walang ibang kulay guys, kaya dapat maingat ka rin sa pagpapalit. Diba ito number 1. So, ang problema ko pala. Markingan ko na lang guys para sigurado. Kaya ko ng marking. So, ayan guys. So, ang problema ito guys, wala siyang iba-ibang kulay. Hindi siya iba. Para sa pasang kulay, black. So, 5 wire yan. So, kailangan nating mark yan. Isang naka-jumper, 1 at saka 4. Ayan. 1 at saka 4 naka-jumper. So, meron siyang 8 saka 9, 5, at saka 2. Saka yung 1. Common siguro to. Common tong 1. So, markingan natin para hindi tayo malito. So yan guys, nalibilan na natin yan. So pwede natin hugutin yan sa pinakano. Kasi importante guys, kailangan natin nalagyan ng label kasi nga magkapares lang ang kulay niya. So label yan.
So, ito yan guys yung way ko ng mamark pag i-infull ng ating water economizer. Ang 1 ay magkasama sila ng dumper. Then, 2. Okay. Then, 4. So, wala tayong connection sa 2. Okay. 4, then 5. Then, ang last natin is 8 and 9. Yan. So yan guys, naikabit na natin yung ating mga wire sa bagong ating economizer, water economizer. So okay na siya. So napapansin mo ba yan guys yung water na naglalumalabas yan? Kasi nga binubuksan ko na ito dito guys. Ito. Pinuli open ko na to kasi para lang pumasok yung tubig dito sa natin, pump. So pinuli open ko na yan. So dapat kasi yan dito, papasok dito yan sa ating capacitor o condenser. So, wala siyang pumapasok dito kaya dito lang sa nagagaling lahat. Kaya inopen ko na sila kaya nakabukas lagi lahat yan. So kaya kailangan natin talagang palitan to guys. So tingnan mo naman yung ating settings. So wala naman pinagkaiba yan kasi factory yan, I know. Factory settings yan. So almost nasa 40. So ito nga mababa. More than 40. So yan. Sa 42. So ito, mapapansin mo yan, nasa 40. So, kasi ito guys, na-adjust na to. Ayun, ito wala. So pwede i-testing ko muna siya na hindi ko siya i-adjust. Naka 37 nasa 40 degrees. Yan. Nasa 40 ang ating settings. So tatanggalin natin yan doon guys. So diyan natin isuksok natin yung ating sensor. So ito diyan natin isuksok yan. So suksok na natin. So yun guys, napalitan na natin ang ating sensor, water sensor. So pa naman itong isa. So yan, tapos na tayo magpalit ng sensor. So
Huwag lang natin indikit yan dyan sa ating yan. So yan guys. So yun. Pwede na natin. So pwede na tayong mag-try para ma-adjust natin to ng 48. So dito kasi guys nakalagay is 48 degrees. Ayun. So ayun naman yung diagram niya. Yan. Connection. Nakalagay dito is 48 degrees. So yun na lang natin. So ayun guys, buksan na natin to para mayroong siyang magpuplo na tubig. Pag wala, hindi kasi tayo bubuksan. Yan. So bukas na yan. Basta may tumulo na doon. So bukas na yan. So i-on na natin. So bago tayo mag-run guys, bubuksan ko muna to. So ayun guys. So ito nga pala guys, napakalumang makina to. So PLC pa yung aming controller. So PLC to. Ito kapapalit ko lang ng clock na battery niya kasi pag yan ay na drain guys, tapos napatay mo yung pinaka main power niya. Tapos yung program mo hindi na marireset yung program guys. Kailangan sa PLC lagi mong antabayanan is yung clock na battery clock. Ito yung battery niya. So hindi yan rechargeable. So nickel cadmium yung battery niyan. So 3.8 volts yata yun o hindi ko matandaan. At saka pag nagpalit ka niyan guys, importante pag nagpalit ka niyan kailangan naka-on, naka-ganyan, huwag kang magpalit na naka-power off. So kailangan naka-on, naka-ready to use na guys bago ka magpalit ng battery. So yun yung pinaka disadvantage sa ating mga PLC na controller. So ayan. So ito yung ating temperature controller. So napakaluma to guys, ano? Nami-maintain lang kasi ng maayos kaya medyo hindi siya wasak. So ayun meron akong nilalagay ng mga pang moisture absorber. Yan nilalagyan ko ng mga absorber yan para hindi sa nagkakaroon ng corrosion kasi nga tubig to, ngayon matubig yan sa baba. So ito guys napakaluma na. So manufactured to guys is year 2000 na yan. Year 2000. So manufacturing in-install to is year 2000, 2025 na ngayon. So 25 years in service. So hindi pa kami nagpapalit. So napakatibay. Napakatibay ng mga German made talaga guys. Compare mo sa mga ano na ngayon na autoclave, napakabilis na masira. 2 years, 3 years, wasak na agad yung makina mo. Ito basta ma-maintain mo lang yung mga consumable niya. So hanggat may mga consumable pang nabibili, so gumagana pa yan guys, mapapagana mo pa. So ngayon mag void test tayo para malaman natin yung water niya. So try natin mag-run ng P1. P1 na lang tayo para mabilis. So short time lang tayo guys sa 134. So buidik na lang tayo para sigurado. Ano, BD test tayo para short lang. So start natin. Start. Ayan.
So napakaluma pa yung ating printer. So, yan logo line. So ayan, logo line 5,000 yung ating graph. Yung printer natin guys. So, start siya ng 11, 12. Tingnan natin kung anong oras matapos. So tumakbo rin natin yung pump motor. Yan guys, gumagana na yung ating solenoid valve. Nung nakaraan hindi yan umiilaw kasi nga sira nga atin yung sensor. So ngayon gumagana na siya. So meron na siyang water na nilalabas. So ito kasi ano ito, putol na ito eh. So yan. Yan guys, may water na lumalabas dyan. Buksan pa rito. Yan. So, dapat yan. Ito lang yung hinahanap ko, yung ilaw dito guys. Kasi pag naka-off yan, hindi nagbubukas yan. So, ibig sabihin, walang tubig na pumapasok dito. Kaya yung tunog ng ating pump, maingay. So, ngayon guys, normal yung ating pump dahil may circulation na ng tubig. So, ito guys, pag sira yung ating control doon guys, walang lumalabas na tubig dyan kahit naghihigop natin yung pump. So yun yung isa sa mga indication mo na sira yung ating water controller, temperature controller, pag walang lumalabas na tubig dito. Kahit nagpa-pump na yung ating pump motor. So yan yung ating indication guys, pag walang tubig dyan na lumalabas habang humihigop yung ating pump, yung sabihin sira yung ating controller. So, okay naman. Heating. Ayan. Heating na siya. So, ayan. Okay yung graph natin. Ikli lang. So, yun yung normal ng Voidic na graph. So, ayan. Heating. Yung nag-heating ceiling pressure tulo o normal yan guys. So, ayan naman. Right naman ko. So, ikaw-compensate lang na yan. So, ayan. Lapit na tayong matapos. Pero nung heating, sterilizing yan. Lapit ng heating. Pantayin natin pagtapos. So, wala naman siyang problema doon. Ayan guys, after nung sterilizing, pressure release na tayo. Ayan. Antayin na lang natin matapos yung ating pressure release. Ayan. So, hindi na siya mahaba yung mag-pepestolong. So, mapatapos na yan guys. So, now is na sa venting na tayo. So, venting. So, antayin natin yung matapos yung venting guys. So, end na yan. We need to change this one actually. Again, releasing. Now, almost finished. Dumi na ng ano ko yun, wala nang linis-linis. So yan guys, end na siya. Tapos na. Yun. So tapos na ating Voidic test. So ayun. Ayan, end. So tapos na siya guys. Wala namang problema. So yun lang. Yun lang ating nagiging issue sa water na yun. So, tapos na. Yan. Yan. End. End. Okay.